Hey guys! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman nga po ako, nag-iisa ninyong Collegiate Arcades na nagmamaganda para magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about po sa TVJ, sa Itbulaga, at syempre sa loob at labas po ng showbiz. Naku, medyo matagal-tagal po tayong nawala. Kaya naman nais ko po kayong batiin ng magandarang gabi and shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayong gabing ito. Anyway, ang atin pong mainit na pag-uusapan para po sa gabing ito ay pumapatungkol po dito sa isang host na kung saan problemado financially dahil napakarami po niyang hulugan, dapat bayaran, natanggalan pa po siya ng trabaho. Nakakalungkot pong pakinggan mga kadabaykads. Siyempre, we're not happy to hear that things, di ba, mga kadabaykads. Pero, may mga reasons din kung bakit hinahayaan ng Panginoon o ng nasa itaas na mangyari yung mga ganyang bagay. Marami ding mga netizens na nagsasabi na deserve naman daw ng tao dahil sa masyado nitong pagmamataas at kayabangang taglay. So, sinetch ite na isa pong host sa nagsarang show ang problemado ngayon financially. Pero bago po natin yan i-chika mga kadarikan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, and kayo naman po ay lagi nag-aabang ng mga updates sa Itbulaga, sa TVJ, at syempre sa loob at labas ng show business, pakiclick na lamang po niya subscribe button dyan sa baba and notification bell para maging updated at una kayo sa nilalabas nating mga balita. Anyway, quick update nga po muna tayo para sa episode ng Itbulaga kanina or ngayong araw ng Lunes, sapagkat tila recorded po ang Itbulaga kanina sapagkat ang ilan po natin mga kadabrikans ay nasa bakasyon pa rin. Kita po natin sa mga larawan na ipinost ni Raisa na mukhang nasa bakasyon sila na kanyang pamilya. Si Maine Mendoza naman ay busy with her family. New family with her husband, Arjo Atayde, and of course, sina Mayor Jose Manalo ay nasa Canada pa rin po ata, and merong show na ginagawa doon. So, baka po mga Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado pa ang kanila pong live, mga Cadaver Cats. Samantala, 1 week na lamang po mapapanood ng isa rin sa pinaka-inaabangan ngayong Abril, ang kapatid mo, Idol Rafi Tulfo, or hashtag KMIRT. So mukhang tatapatan na talaga po ng tunay ng TV5 ang KMJS. So every Sunday din po ito mapapanood. Simula po ito April 7 ayon sa ulat ng TV5. So, overloaded po ang April natin mga kadabaykads. Siyempre, ang bakbakan ng Itbulaga at Showtime na magsisimula sa April 6. Matinding labanan yan. And then, itong launch ng kapatid mo Idol Rafi Tulfo. And of course, ang isa pa, ang wawawin ni Kuya Will na ngayong Abril na din. Ayon po sa ilang mga sources ng ating mga showbiz insider and columnist. Anyway, speaking of showbiz columnist, eto pong si Nanay Christopher Maine ay may pa-blind item. So, sinitch ite. Hulaan po ninyo mga kadabrikan. Sabi nga dito, isang host na nawala ng show, problemado ngayon sa mga huhulugan. Ngayong wala na siyang trabaho. Napakasaklap naman pakinggan. Pero sabi ko nga for sure meron pong plano at mayroon dahilan kung bakit hinayaan ito ng nasa taas na mangyari ito sa buhay po niya or pagtaanan niya ang mga ganitong problema. Maaaring para siya ituruan ng leksyon or para pagtibayin lang lalo siya mga kadabrikans. Pero ayon sa ibang mga commentors mukhang ito ay para siya'y matauhan at matuto dahil sa sobrang kayabangan daw ay deserve niya ito. So sana dito daw ay matuto na siya na magpakumbaba at bawas-bawasan ang kayabangan at pagmamataas dahil wala naman itong magandang maidudulot kundi masamang karma
ang aabutin niya. So, ayon dito sa mismong article ng Pinoy Trend, posted March 31, 2024, isang host na nawala ng show, problemado umano ngayon sa mga inutang ayon kay Christopher Min. Christopher Min and her co-host on Showbiz Now Na talked about a certain television host who was facing financial problems after losing his bread and butter. In their blind item segment, Christy, Romel Chica, and Wendell Alvarez mentioned the male TV host who was facing a major challenge after losing their daily show. Ano ba ang mga daily show, no? Kagaya ng mga Yin Time Show, kagaya ng Tahanang Pinakamasaya ng GMA7, kasi yun naman po yung naisip ko na nawala na sa ere ngayon. Na trending. Para, alam niyo, para ito po ay itakel at pag-usapan nila Nanay Christy. So, latest yan. Wala namang ibang latest, diba? Kundi yung Tahanang Pinakamasaya na nagsara. So, yun lang naman ang hula ko dun sa daily show na tinutukoy rito. Anyway, ayon pa sa article, according to Romel, the host was so proud of the things he bought and even uploaded them on social media. Naku, grabe naman yon na i-post at na ipagmalaki na ito sa social media. Kasi siguro ganun siya ka-happy ngayon. Ang saklap lang nun kasi, hindi yung sa ipinost yung super happy siya sa kung anong natatamasa niya ngayon, tapos biglang sa isang iglap, mawawala. Yung hindi mo pa nananamnam ng husto, hindi mo pa napapagsawaan, eto't mawawala na lang. Saklap nun. Anyway, sabi pa dito, however, his achievement turned into a burden when he lost his job. Ipit na ipit siya ngayon dahil papaano na. Pinakamahirap po mga kachika, yung matutulog ka na, hindi ka dinadalaw ng antok dahil iniintindi mo ang mga bayarin mo kinabukasan. Ani Christopher Min. Romel even gave a clue that the said host became so emotional when their show ended because he already knew what would happen to him financially. They even said that the host was not receiving enough support from the netizens due to bad reputation he got for hosting the said show. Naku, mukanta ng pinakamasaya po ata talagang tinutukoy na daily show na ito. Kasi sila lang naman po yung mga host po dito, sila lang naman yung nakakuha po ng bad reputations mula sa mga netizens. Nang tanggapin nila ang trabaho na yan. The host also hinted that the car bought by the said talent might be repossessed soon. Ako, saklap talaga. So, kayo ba mga kadabrikats, may kilala ba kayo na ipinagmalaki kamakailan lang sa social media ang kanyang bagong car? Ako, meron. Pero yung inyo pa-comment po dyan sa baba guys kung parehas tayo ng naiisip. Christy also explained that there was a possibility that the production company bought the car for the said host and the monthly payment was being deducted from his salary. But because their show had ended already, there was a chance that his bosses would reclaim the car. So ayun, ngayon mga kadarikas, sa comment section ay tad-tad po ng pagpapangalan ng mga netizens na kay Paulo Quintis. So, ang hula nila, ang taong ito na nasa blind item na lalaking host sa isang nagsarang show ay si Paulo Quintis. Ayan, kung makikita po ninyo dito, meron pa naman siyang bubblegum. Si Attorney. Attorney po kasi ang bansag ngayon ng ibang mga netizens kay Paulo Quintis dahil nga raw po sa pagtatanggol at pagiging tila spokesperson ng taping. Alam niyo naman, ang mga nakaraan ay panay ang pagtatanggol ni Paulo Quintis sa taping. He even said na mahaba pa ang laban. Pero anyari, parang bigla pong natapos ayon sa mga netizen. Anyway, meron din pong hulang iba na maaaring si Buboy Villarreal sapagkat meron din po siyang ipinost nga sa social media at
Ibinalita pa nga po ito ng GMA Network nung June 2023 mga kadabrikads. Ayan, no, kung makikita nyo dito ay nakapag-flex ng bagong car. Ito pong si Buboy Villar, kaya ito po ang hula ng iba. Well, ang alam ko, pati si Mavi Ligaspi, meron din pong ganitong balita na kung saan meron na nga pong bagong kotse, etc. Pero malabo naman para sa akin na si Mavi, kasi mayaman naman po sila. Bata pa lamang po yan. May commercial na. Kumbaga ay may kaya yung kanilang pamilya. So, kayo ba, kadabikan, sino ang hula po ninyo dito? Pero dalawa po ang nagte-trending sa social media dahil sa usapang ito or pa-blind item ni Nanay Christy. Si Buboy at si Paulo Quintis ang hula ng mga netizen. So, yun na po muna for tonight ang ating update, guys. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pa pong mga chika. Salamat!